Halina, Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibigat patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa piling ng bawat saglit, ruphang banal na ilaw, kami iyong isilayan. Ngayon at araw-araw, kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan ang buhay namin tangan. Marumi palinisin, lantay panuriwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan, sa ningas ng pagmamahal. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga alagad ay nagkatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagdiriwang po natin ngayon ng linggo ng Pentecostes, ngayon po ay ika-50 araw pakalipas o pakatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito ay pangako na bigay sa atin ng ating Panginoon nung siya'y umakyat sa langit na may bababa sa atin ng kapangyarihan ng Diyos ang banal na Espiritu na mananahan at gumagabay at gagabay sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga minamahal na kapatid, ito ay isa rin
sa ating pinaniniwalaan sa ating ang bilang Diyos, tatlong persona sa iisang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo na sumasa atin, ibinibigay at ibinabahagi upang tayo magpatuloy sa ating paglalakbay. Hindi lang sa lupa, ito'y patungo sa ating tunay na pupuntahan sa kanyang kaharian at tunay din nating mga tahanan. Kung babalikan po natin ang ating mga pagbasa ngayon tungkol sa Espiritu Santo, na kumbagay mga minamahal na kapatid, sinasabi sa unang pagbasa, tila'y malakas na hangin at may ugong na bumaba mula sa langit. At tila'y bagay mga formang mga bilang apoy na lumapag sa kanilang mga ulunan. At ganoon din ang nangyari na sila'y nagsalita ng iba't ibang lingwahe pero sila'y nagkakaunawaan. Mga minamahal na kapatid, ito ay nagbibigay sa atin ng tunay na kapangyarihan paggawa ng Diyos, anuman ang ating ginagawa, pag ito'y galaw ng Espiritu Santo, nauunawaan. Anuman ang ginagawa natin sa pamamagitan ng taglay nating Espiritu Santo, nauunawaan. Kaya mga minamahal na kapatid, ito'y kailangan natin sa buhay natin paglalakbay. Dahil maraming mga bagay-bagay na hindi natin tila bagay maarok at maunawaan. Ngunit pag sumasa atin ang Espiritu Santo, mauunawaan natin ito kung anong nais at kahulugan para sa atin. Kaya mga minamahal na kapatid, sa ating pangalawang pagbasa, iba-iba man ang ating ginagalaw, iba-iba man ang ating mga binubuhay o sinasabuhay araw-araw, pagtaglay natin ang Espiritu Santo, isa lang din ang patutunguhan. Isa lang din ang pupuntahan at isa lang din ang layunin. Mga minamahal na kapatid, ito ang galaw ng Espiritu Santo na bigay sa atin. Dinadala tayo sa iisang paglalakbay na kung saan ang ating inang simbahan, ito'y kanyang tinanggap na tayo'y pinagtitipon. Kaya po ngayon sa linggong ito ng Pentecostes, ito rin ang kaarawan ng ating inang simbahan. Sabi po sa bilang 1,992 years ago, nung naitatag ang ating simbahan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob upang tayo pagkaisahin na may tatak ang ating simbahan, ang ating tahanan, isa, banal, katoliko at apostoliko. Ito ang ating identity bilang inang simbahan o simbahan na naglalakbay dito sa mundong ibabaw. Isa, banal, katoliko at apostoliko. Mga minamahal na kapatid, ito ang ating taglay. Dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo'y iisa. Tayo'y iisa. Saan man tayo pumunta, iba man ang lingwahe, iba man ang kailang sinasalita, pag tayo nagsisimba, isa lang ang kahulugan. Isa lang ang ating sinasampalatayanan. Hindi po tayo, kahit tayo nasa ibang lugar, kung tayo'y nagsisimba, alam po natin ang sequence at pagkasunod-sunod ng misa. Kahit hindi po natin nauunawa ng lingwahe, pero sa ating pag-unawa, sa ating damdamin, alam natin ang galaw kung paano nagsisimba o ang sinasabi ng pari sa banal na Eucharistia. Dahil iisa lang tayo, hindi tayo magkakaiba. Pang ibang lugar, iba ang sinasampalatayanan, iba ang ginagawa. Iisa lang po tayo. Kaya ito ang galaw ng Espiritu Santo, pinag-iisa tayo. Bilang mga tao at mga anak ng Diyos, ano po ang ibig sabihin din? Tayo pinag-iisa. Minsan maraming pagsubok, minsan marami din hindi pagkakaintindihan, maraming away-away sa ating buhay paglalakbay. Ngunit kung tataglayin natin ang Espiritu Santo, magkakaisa tayo. Iisa lang tayo. Kaya
hiling po natin sa ating Panginoon na palagi sa atin na manahan ang Espiritu Santo at hindi po natin makalimutan. At alam din po natin sa ating mga sarili-sarili, tayo ay sisidlan, tahanan ng Espiritu Santo. Nawa ito'y mangyayari at nangyayari sa atin, ano man ang ating pagkakaiba, sa ating pinanggalingan, ano man ang ating background o prinsipyo sa buhay, pero pagtaglay ang Espiritu Santo, nagkakaroon ng pagkakaisa. At ikaw din ay maging sanhi ng pagkakaisa dahil bitbit natin, bitbit mo, bitbit nating lahat at taglay natin ang Espiritu Santo. At ito'y nagbibigay sa atin ng buhay kabanalan. Mga minamahal na kapatid, ito ang taglay ng ating sinasampalatayanan na ipinagkaloob sa atin at iniwang buhay ng Diyos sa atin. Kaya po sa ating salmong tugunan, ano po ang ating dasal sa ating salmong tugunan? Espiritu mo'y suguin, puon tanay iyong baguhin. Mga minamahal na kapatid, binabago tayo lagi ng Espiritu Santo. Araw-araw, taglay natin ang kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay mabago. Taglay po natin ang Espiritu Santo para panibaguhin ang lahat para sa atin, patungo sa ating Panginoon. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon, napansin po natin ang mga alagad ni Jesus ay takot at nagkatipon-tipon. Nakapinid ang pinto at nagpakita si Jesus. Ano ang kanyang sinabi? Sumainyo ang kapayapaan. Ipinakita niya ang kanyang kamay at tagiliran at sinabi ni muli ni Jesus, sumainyo ang Panginoon. At pagkatapos, hiningihan sila ng Espiritu Santo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Sa pagbibigay ng Espiritu Santo ng Panginoon sa kanyang mga alagad, nagkaroon din ng pagbabago. Dahil sa takot, baka sila patay ng mga Hudyo, ngunit hiningihan sila ng ating Panginoon. Nagkaroon sila ng kalakasan, katatagan, upang hanggang sa ngayon, na po ating tinatamas at ang ating niyayakap na pagpapahayag ng mabuting balita. Siguro po kung walang Espiritu Santo at nagtago ang mga alagad ng ating Panginoon, wala po tayo dito. Wala po tayong simbahan. Wala po tayong pagkakaisa. Nasaan po kaya tayo ngayon sa mga panahon ngayon? Kung wala ang Espiritong ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad na sinimulan upang magkaroon ng katatagan, upang ibahagi at ibamalita ang kanyang mabuting balitang kaligtasan para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng kanyang paghinga sa mga alagad, pinapatawad tayo. Pinapatawad tayo ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, kung tatanggapin po natin ang Espiritu Santo, tayo'y binabago. Nasa atin ba ang Espiritu Santo? Nasa atin ba sa ating paglalakbay? Kung titingnan po natin, anong klaseng pagbabago mayroon tayo? Anong pagbabago ang nais ko? Nawa, maunawaan po natin, tinatanggap natin, pinapanibago tayo ng Espiritu Santo. Ano man ang ating kamalian nung nakaraang mga araw, pag tayo'y binigyan ng Espiritu Santo, pinapatawad tayo. Paano po ito nangyayari? Kaya nga po tayo nandito, humihinga. Ginising ng Panginoon sa panibagong araw. Ano man ang ating ginawa kahapon na masama, sana panibaguhin natin. Ito ang hamon sa atin ngayon. Ginising tayo, buhay tayo, gumagalaw tayo,
dahil may Espiritu sa atin ngayon. At ito'y nagsasabi sa atin at minsay sa atin, panibaguhin mo ang buhay mo ngayon. Hindi bukas. Hindi mo alam bukas kung mayroon ka pang Espiritu na taglay sa iyong sarili. Ngayon, taglay mo ito, panibaguhin mo na. Mga minamahal na kapatid, ito na ang oras, ito na ang panahon para panibaguhin natin dahil binigyan tayo ng Espiritu ng ating Panginoon dahil buhay tayo. Dahil bilang tao, sabi sa filosofiya, tayo ay may katawan at may Espiritu Santo para tayo ay gumalaw. Gumagalaw tayo dahil may Espiritu. Pag naghiwalay yan, di ka nagagalaw. Patay ka na. Patay ka na. Kaya taglay mong Espiritu, panibaguhin mo ito para magkaroon papunta doon sa langit. Kaya akala po natin ang buhay natin, ay akin ito. Sarili ko to. May may-ari niyan. Espiritong nagpapagalaw sa iyo, magpakabuti ka. Iyan ang hinihiling sa atin ng Ebanghelyo. Hiningihan tayo ng Panginoon. Nung nilikha ang tao ng Panginoon, anong ginawa niya? Hiningihan si Adan. Nagkaroon ng buhay. At tayo hinihingihan din ngayon, pinapanibago ang buhay. Kaya anuman ang nangyari, dahil tulad ng mga alagad sa Ebanghelyo, takot na takot sila, nagpanibago. Ano pong reaksyon ng mga alagad? Tuwang-tuwa nung makita si Jesus. Tuwang-tuwa na matanggap ang Espiritu Santo. Nawa, mga minamahal na kapatid, tayong lahat ay may kagalakan din. Tuwang-tuwa din tayo ngayon. Ano man ang ating pinagdaraanan, ano man ang ating problema, ano man ang hamon, maging magalak ka dahil nasa iyo ang Espiritu. Gawin mo ang tama. Gawin mo ang nais ng Diyos. Ano man ang mayroon ka sa ngayon, kumpleto ka dahil ikaw ay may Espiritu Santo. Panibaguhin at magbago patungo sa Kanya. Amen.